ang isa pa sa talented Filipino comics illustrator o dibuhistang Pinoy na pinasok din ang pagdidibuho sa comics ay si Manuel na mas nakilala sa comics bilang Manny Pantaleon. Isinilang si Manny Pantaleon sa may Bangkal, Morong Rizal noong 1950 at bago pa siya nagsimulang mag-aral ay kinakitaan na siya ng hilig sa pagdidibuho. Ang ilan sa mga achievement niya noong elementary years niya ay nang makuha niya ang ikatlong pwesto sa Art Inter-School Competition noong 1957. Nagsimula siyang pumalaot sa pagdidibuho sa comics noong 1969 at ito ay sa Tagumpay Magazine na inilalathala ng Makabayan Publication. Then dito na siya naging contributor sa iba't iba pang comics and magazine publication gaya ng Bulaklak, Liwayway, Graphic Art Service, Affiliated Publication at iba pa. Marami ring mga nakatandem na kilalang writer-novelist si Manny Pantaleon at ilan dito sa mga naikumpile ko ay sina Pablo S. Gomez sa mga nobela nitong Taong Bato at Anak ng Bilanggo. Nakatandem din niya ang kapatid ni Pablo S. Gomez na si Daddy S. Gomez using a pseudonym DG Salonga sa nobelang Ang Pagbabalik ng Alamat. Si Rico Bello Omagap ay nakatrabaho niya sa nobelang Exorcia, Reyna ng Lagim. Ang veteran comics illustrator, writer-novelist na si Virgilio Redondo ay nakatandem niya sa iconic comics character nito na si Gagamba at Scorpio sa nobelang Sapot ni Gagamba kasama si Scorpio. Nagkasama rin sila ng autor ng Devil Car na si Vic J. Poblete sa nobelang Death Show. Ang editor-in-chief ng Atlas Publication na si Antonio S. Tenorio using a pseudonym Edwin Samonte ay nakatandem niya sa superhero character nitong Atom Man. Nakatandem niya si Ross Machenzo sa nobelang Kamakura. Si June De Leon ay sa nobelang Kikero. Si Rick Aquino ay sa nobelang Rebecca. Si Jojo Ende ay nakatrabaho niya sa nobelang Takyo, The Living Legend. Ang veteran comics writer na si Gregorio Cruz ay nakatandem niya sa nobelang Super Lolo. Iginuhit din niya ang mga seryeng sinulat ni Robert Rosales na Love Enchantment. Si Greg Igna de Dios ay nakasama niya sa seryeng Dear Kuya Greg. Si Opelia Concepcion naman ay sa seryeng Persiat Abroad. Si Hilda Olvidado ay nakatandem niya sa seryeng Metro Manila General Hospital. Si Eddie Isip ay sa nobelang Mohammed. Si Bert Brucal ay sa nobelang Bulko at sa uncredited series na On the Job. Ginawa rin ni Manny Pantaleon ang cover illustration ng prosang mini-novel na sinulat ni J.D. Almeida na Tigas ng Kamao. Isa sa kilalang comics personality na naging kaibigan ni Manny Pantaleon ay si Carlo J. Caparas kung saan nakakasama pa niya ito sa set kung saan nagdidirect ito ng pelikula. Noong dekada 90, isa rin si Manny Pantaleon sa mga dibuhistang Pinoy na nakatandem ko. Ilan dito ang mga kwentong Mina ng Kayamanan, Ang Sugarol, My First Experience at Busero. Marami ring short stories na naiguhit sa comics si Manny Pantaleon at ilan sa mga naikumpile ko ay ang mga sumusunod.
Dahil sa paglubog ng comics industry sa pagpasok ng year 2000, maraming naapektuhang contributor kung saan nagkanya-kanya na sila ng hanap ng lilipatang medium. At dahil sa pagmamahal sa arts at sa pagnanais pa ring masuportahan ni Manny Pantaleon ang mga anak sa pag-aaral ng ibang bansa, siya at inamasukan sa advertising agency na nakabase sa Kingdom of Saudi Arabia. With the significant achievement as an OFW, na-feature siya sa isang episode sa television series na Buhay Middle East at na on the air sa ABS-CBN. Ang pagsisikap ni Manny Pantaleon ay nagbunga naman ng maganda dahil napagtapos niya sa pag-aaral ang kanyang mga anak at naging mga professional. Siya si Manny Pantaleon, Filipino comics illustrator, at ang mga ginuhit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.